Regardless kung mahirap ka o mayaman. Basta hindi ka mapagkatiwalaan pagdating sa pera, nasamba ka sa pera. Matthew chapter 25 verse 14 to 15. Sabi, ang kingdom ni Lord, again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. He gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag. So 5 to 1. Each according to his ability. Kaya, yung equality hindi kagana. Ibig sabihin yung pinipersa natin na pare-pareho bigay sa lahat. Hindi yung gagana kasi hindi ganun ang Bible. Ang Bible, ang binibigay niyang pare-parehas tayo ng oras, 24 hours. Pinasisikat ng Diyos ang araw sa masama at mabuti. Pinauulan sa masama at mabuti. Lahat tayo may hininga. Doon tayo pare-parehas. Pero yung ibibigay sa yung opportunity, hindi tayo pare-parehas. Bakit? Kasi ang ibibigay sa iyo, depende sa yung ability. Ganito kumilos ang Diyos. Okay? Pag problema, ang ibibigay niya sa iyo, mas malaki sa kaya mo. Para hindi mo kayanin mag-isa, para tatawag ka sa Kanya. Gagawin niya, gagawa siya ng paraan para kayanin mo. Para pag nakaya mo, wala kang maituro ngayon, Diyos lang. Sasabihin mo, paano ako nakalusot dito? Tapos, tinulungan ako ng Diyos. Tapos, sa blessing naman, iba naman sa blessing. Okay? Ang ibibigay naman ng Diyos sa'yo, hindi yung mas malaki sa kaya mo. Ang ibibigay niya sa yung blessing, yung kaya mo lang. Kasi yung Christian, nasa protection ng Diyos eh. Hindi papayag ang Diyos na bagsakan ka ng pera na hindi mo kayang gamitin kasi sasabog buhay mo. Subukan nyo to sa halaman. Sa amin, sa bahay, merong sili, may talong, may okra, may kangkong. Doon sa gilid talaga, may pocket garden kami. Merong malunggay. Okay, yung malunggay, puno na siya. Hindi pwedeng pare-parehas ang buga. Lalo kapag matik yung hose mo, yung may switch. Hindi pwedeng kung gaano kalakas mo binuga dito sa puno, yun din kalakas ibubuga mo dun sa sili. Mamamatay. Kasi manipis yung sili. Ang ibibigay mo lang sa kanya, yung tubig na kaya niya. Kung may malasakit ka dun sa halaman, hindi mo siya lulunurin. Ganon din sa blessing. Mabuti ba yung tubig? Masama. Mabuti. Ba't hindi na lang natin buhusan ng isang drum yung sili? Mamamatay. Naintindihan niya? Okay, ganon din ng Diyos. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng blessing na lampas sa kakayahan mo kung nasa proteksyon ka ng Diyos. Okay? Kaya tinan mo yung mga yung mayaman na walang direksyon. Bakit? Wala sila sa proteksyon ng Diyos eh. Kaya sumasabog. So, ibig sabihin, pag yumaman, wala sa proteksyon. Hindi. Pag nasa proteksyon ka ng Diyos, yumaman ka, ibig sabihin, puno ka na. Unti-unti ka hinayaan ng Diyos hanggang kaya niya na yan eh. Sige. Ang tao kasi, imbes na magpasalamat sa Diyos, tapos galingan kung saan meron siya, ang ginagawa, tinitingnan ko anong meron yung iba, tapos sasabihin niya, kung talaga mabait ang Diyos, ba't siya meron ganun, ako wala. Hindi niya nakikita, magkaiba sila ng ability. So, ano ang magandang gawin para tumaas yung blessing? Kailangan tumaas yung ability mo. Wala tong kinalaman sa pagmamahal ng Diyos. Hindi totoo yung pagmahal ka, lahat ibibigay. Kasi, nung bata ako, tandang-tanda ako, fresh pa sa memory ko. Yung bunsong kapatid ng tatay ko, laging pinapaiyak yung nanay ko. Bata ako nun, siguro 3 years old ako nun. Tandang-tanda ako. Sabi ko kasi, nakita ko, naghagis ng bangko eh. Sa bahay namin, umiyak nanay ko eh. Sabi ko sa papa ko nung kakain na. Pero yung uncle ko, kalaro ko yun, love ko rin yun. Kaya lang syempre pag inaway si mama, nagagalit ako, di ba? Sabi ko sa tatay ko, tay, gusto ko po ng papa, gusto ko ng Armalite. Babariling ko yan si uncle. Inaaway si mama. Alam nga naman ng istorya, dahil mahal na mahal ako ng tatay ko, binili nga niya ako ng Armalite. Tapos binaril ko uncle ko, patay. Mahal na mahal ako ng tatay ko. Ganun ba? Hindi naman eh. Kaya kasi mahal na mahal ka ng tatay mo, alam ng tatay mo, mali yung iniisip mo, hindi ibibigay. Kaya ang tanong ko, sino matalino? Tatay ko, ang Diyos. Ang Diyos. Oy, tatay ko nga, hindi pa kasing talino ng Diyos. Alam na hindi ibibigay yan lahat eh. Tapos nagtatampo ka sa Diyos kasi ibibigay lahat sa'yo. Ibibigay lang sa'yo yung kaya mo eh, based on your ability. Kung gusto mong tumaas ang bigay sa'yo, taasan mo yung kaya mo. Paano yan mangyayari? Binibigyan ka. Akala ng tao, ang pagsubok, yung wala kang pera. Hindi. Pagdating ng pera, pagsubok din yon. Kasi money will always be a test of trust. Pagsubok yan ng tiwala. Pag pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng 10,000, titingnan niya kung saan mo dadalhin at paano mo gagamitin. Bakit? Ba't importante sa Diyos yun? Kasi yung kinita mo, oras ng buhay mo yun eh. Bago naging pera eh. Mag-aahente ka, magbebenta ka, 8 oras, ilan yung na-sales mo. Ang i-compute mo yun, itatapat mo yun doon sa oras ng buhay na ginasta mo para maging
kita. Ngayon sa 10,000 na pagkatiwalaan ka, tataas yun eh. Eventually, mararamdaman mo, tumataas yun unti-unti. Tapos, kung ano nang ginawa mo, babalik mo ulit sa ilalim. Ganun yun. Tapos, mag-unti-unti ka na naman. Pag nasa proteksyon ka ng Diyos, hindi ka niya palalampasin sa hindi mo kaya kasi sasabog ka. Kaya, kung gusto mo makalampas dun sa comfort zone mo, kailangan taasan mo yung ability mo. Ibig sabihin, mas sipagan mo pa, mas magkaroon ka ng disiplina, mas magkaroon ka ng sistema. Ngayon, yung ibang mga Christians, di ba, ayaw nila ng, kasi ganito ang extremities sa thinking ng Christian community today na nag-aaway-away. Yung isa, gusto nila, basta Christian ka, mahirap ka. May ganyan na mga Christian. Pag yumaman ka, sa demonyo na tingin nila sa'yo. Meron namang grupo ng Kristiyano na naniniwala sila na lahat ng anak ng Diyos mayaman. Pag hindi ka mayaman, hindi ka anak ng Diyos. Pag hindi mo na balanse, nag-aaway lang yung dalawa, imbis na magtulungan. Kasi, imbis na magtulungan, di ba, merong grupo ng Christians, puro mayayaman, ayaw na mahirap. Meron namang grupo ng Christians, puro mahirap, ayaw na mayaman. Ano ba to? Parang wala namang ganun sa Bible. Kasi sa Hebrews chapter 11, yung Hall of Fame ng Faith, yung mga pinaka-faithful na tao, pag tinignan yung listahan, kalahati sa taas, puro mayayaman. Kalahati sa baba, puro mahirap. Pero lahat faithful. Okay? Bakit mahirap, walang mayaman. Walang sa mata ng Diyos, pantay-pantay. Oo, so, lahat sila faithful. Okay? Gusto ko itong matutunan ninyo kasi mag-i-improve yung buhay nyo dito. Okay, Luke chapter 16. Yung parable ng shrewd manager. Ito sabi ni Lord ha, verse 9. Ako nababasa ha, basahin ko ha. Sabi ni Jesus, I tell you, use worldly wealth. Si Jesus to ha. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwelling. Verse 10, eto, tinan nyo karugtong tunong kanina, yung sa Matthew 25, yung based on their ability. Okay, tinan nyo itong sasabihin ni Jesus dito Whoever can be trusted with little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Verse 13, ito sabi ni Jesus, no one can serve two masters. Either you hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Dito, maraming hindi nakaintindi. Sabi ni Jesus, verse 8, ang sabi niya, for the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. I tell you, use worldly wealth to gain friends. Ano ibig sabihin niya dito? Kasi ang storya nito ganito. Nagkwento siya. Ang storya, merong manager siya ng property. Yung property may mga tenants. Okay? Tapos yung manager, hindi nag-iintriga ng buo. Nangungupit siya sa upa. Nalaman ng may-ari. Pinatawag siya ng may-ari. Sabi ng may-ari, alam niya na. Eto ang sabi niya sa sarili niya, patay. Matatanggal ako sa trabaho. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa hindi mo pa pag-aari, sino ang magtitiwala sa iyo para magkaroon ka ng sarili mong pag-aari? Halimbawa, empleyado ka. Ang trabaho ng empleyado ay paunlarin, babayaran siya sa oras niya para paunlarin yung negosyo ng iba. Ngayon, kung sa pagpapaunlad ng negosyo ng iba, hindi ka mapagkatiwalaan, paano ka pagkakatiwalaan ng Diyos magkaroon ng sarili mong negosyo? Kung umuupa ka ng bahay, hindi mo yung bahay. Ang dumi-dumi. Bakit ka bibigyan ng Diyos ng sarili mong bahay? Binigyan ka ng Diyos ng bisikleta na bulok. Ba't ka niya bibigyan ng kotse? Hindi ka marunong mag-alaga ng pamangkin, tas gusto mo ng anak. Sa pamangkin pa lang, napipikon ka na. Tapos ito matindi. Sabi niya, kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga bagay lang ng mundong ito, paano kayo pagkakatiwalaan sa mga bagay na panlangit? Ibig sabihin, mas importante yun, pero ang sukatan, kung pwede ka doon, kung marunong ka dito. Sinasabi ko sa misis ko, kasi si misis ko ang pastora Ibig sabihin siya ang nagmamanage ng structure ng church namin Ako, program director ako Sinasabihan ko siya,
huwag kang mag-a-assign sa leadership. Kasi pag leader ka, may tao ka sa ilalim eh. Huwag kang maglalagay ng leader na hindi marunong gumawa ng sarili niyang budget. Bakit? Madali yung budget, mahirap mag-leader. Kung buwan-buwan wala kang pambayad ng kuryente, hindi kita aasahan na mag-manage ng mga tao na may kanya-kanyang problema sa buhay. Ba't ko ipagkakatiwala sila sa'yo, ang lalaki ng problema nila, ikaw ang liit ng problema mo? Kasi yung bayad sa kuryente, hindi yan tungkol sa pera. Tungkol yan sa management. Bakit? Pakita ko sa inyo mamaya. Bakit? Bakit ang Pinoy nagugulat pag dumarating yung resibo? Hindi naman yung surprise. Di ba? Di ba pag dumarating yung... Di ba? Dumating na yung kuryente. Ba't parang di mo alam? Darating na. Yan, so, kung gusto mo mapagkatiwalaan sa mga bagay na panglangit, mag-umpisa ka mag-practice sa mga bagay na panglupa. Hindi ka pwedeng maglingkod o sumamba sa Diyos at sa pera. Ito ang mga nangyayari sa mga hindi ito naintindihan. Kasi ang binasa lang nila, yung verse na nagsabi, you cannot serve two masters, hindi nila binasa yung mga nauna. Nagbigay sila ng example lang. Kung napagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka sa malaki. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, sino magtitiwala sa malaki? Kung hindi ka mapagkatiwalaan ng isang bagay na hindi sa'yo, hindi mo kayang alagaan, sino magbibigay sa'yo ng para sa'yo? Kung hindi ka mapagkatiwalaan ng mga bagay sa mundo lang na ito, paano ka pagkakatiwalaan ng mga bagay na patungkol sa langit? Okay? Tapos sa kanya sinabi, hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Kakamuhian mo isa, mamali mo yung isa. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa pera. Ano ibig sabihin nun? Akala nung iba, pag naglilingkod ka sa Diyos, dapat wala kang pera. Oh, mali. Kasi sabi nga ni Jesus dapat marunong kang gumamit Dapat na pagkakatiwalaan ka Kung hindi mo to kayang paunlarin, pang lupa lang to, paano mo paunlarin yung panlangit? Empleyado ka, di mo kaya umunlad. Paano ka magiging boss? Boss ka sa business, pero nalugi. Tapos gusto mo magsisenior ka sa church. Babagsak. Kasi sa church, iba usapan sa church. Ang dadalhin sa yung problema, gusto magbigti, gusto maghiwalay, gusto Anong gagawin? Anong ibibigay mo sa kanila? Kung dito pa lang pera lang ang kinikwenta, bagsak. So sabi ni Jesus, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa mga bagay na panlupa, paano ka pagkakatiwalaan sa bagay na panlangit? Tapos sabi niya, hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ka pwede maglingkod sa Diyos at sa pera. Pag itinabi mo yan dun sa Luke chapter 19, na nakaparehas ng Matthew 25, yung sabi, binigyan sila ng based on their ability. Alam nyo ending nun? Ganito ending nun, yung kwento na yun Dumating yung master, sabi ng master, yung tatlong iniwanan ko, nasa na? Okay, ano nangyari? Yung 5, naging 10. Yung iniwanan niya ng 5. Yung iniwanan niya ng 2, naging 4. Yung iniwanan niya ng 1, ang sabi ng iniwanan niya ng 1, natakot po ako kasi sa inyo. Kasi ang pagkakilala ko sa inyo, malupit po kayong amo. Binalot ko ng panyo, binaon ko sa lupa. Eto na po, binabalik ko na. Sabi ni Lord John. Ang una dun sabi niya, well done my good and faithful servant. Mabuti at tapat na alipin. Sabi niya dun sa una. Dahil naging tapat ka sa 5, pamamahalain kita sa 5 bayan. I will make you rule over 5 cities. Ibig sabihin, yung servant niya, ginawa niyang governor. Kasi sa story, etong tao na to, pumunta sa capital para bigyan siya ng kingly anointing. Ibig sabihin, man of noble birth siya, pumunta siya doon, ginawa siyang hari. Pagbalik niya, hari na siya. So, yung mga servants niya, tinaas niya ng ranggo. Kaya niya iniwanan kasi gusto niyang itaas. Okay? Kaya niya sila binigyan kasi pagbalik niya, gusto niya silang itaas. Okay? Tapos sa story, ganito. Pag alis nung magiging hari, sumunod yung mga kalaban. May mga kalaban para tutulan yung anointing, yung niya doon, appointment niya doon. Dito sa naiwan, wala na siya. Diba? Ang naiwan yung mga servants niya. Kasama sa mga naiwan doon sa lugar, yung opposition. Yung mga taong ayaw doon sa magiging hari. Nasusundan yung istorya? Okay. So, ngayon, ang natira yung mga servants. Sino pa? Sa labas, yung mga kaaway ng boss nila. Okay. Wala yung boss nila. Okay? So, ngayon, magta-transact sila ngayon. Magbi-business sila sa pangalan ng boss nila. Ano nangyari doon sa isa? Ba't siya natakot? Natakot siya. Ito, pakinggan nyo. Pag middle class na, dito nakukulong ang maraming Pinoy. Sa middle class. Okay? Bakit? Ang ginagastosan ng mahirap pagkain, survival. Ang ginagastosan ng mayaman, expansion. Hindi gumagastos ang mayaman ng hindi babalik. Hindi sila gumagastos ng yabang lang. Sino gumagastos ng yabang lang? Middle class. Middle class ang nauubos dyan. Ang OFW na Pinoy, ano unang pinapaganda? Bahay. Okay?
Lahat ng kinita napunta sa bahay. Okay? Pagpasok mo ng bahay, ang ganda, laki ng TV, ganda ng sala. Tanong, kumikita ba yung bahay? Ang Chinese, tinan nyo ang bahay ng Chinese, ha? Ang typical Chinese, ha? Business baba, bahay taas. Bakit ka nga naman daw uupa pa ng ano kung pwede naman sa bahay mo? Di ba? Lahat yan sila, ganyan. Negosyo sa baba, bahay sa taas. Hindi katulad sa middle class na Pinoy, hindi kumikita yung bahay. So, ang priority ng mahirap, survival. Ang priority ng middle class, image. Ang priority ng mayaman, expansion. Ano sabi ni Jesus? Hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos at sa pera. Akala ng iba, ang sumasamba lang sa pera, yung mayamang walang Diyos. Totoo naman, na pag mayaman, walang Diyos, ang Diyos niya pera. Pero hindi lang yun ang sumasamba sa pera. Ang sumasamba sa pera, yung hindi mapagkatiwalaan sa maliit, sumasamba siya sa pera. Maliit na nga lang, pinag-interesan pa. May sinasabi yan pang ako, ketchup, ninenok mo ketchup. Di ba yung mga crew sa Jollibee? Christian ka, crew ka sa Jollibee, nag-uuwi ka ng ketchup? Ba't ka nag-uuwi ng ketchup? Ketchup lang naman. Eh, yun nga eh. Yun nga yung masakit sa ulo. Sa ketchup nga, hindi ka mapagkatiwalaan. Toothpick, paperclip sa opisina, paperclip, stapler ko, pamband. Oh, ano ba naman? Di ba parang, akala nung iba, ang sumasamba lang sa pera, yung mayamang hindi makajos. Hindi. Kung mahirap ka, hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, sumasamba ka rin sa pera. Mas masakit, mahirap ka pa nga niyan, sumamba ka na sa pera. Regardless kung mahirap ka o mayaman. Basta hindi ka mapagkatiwalaan, pagdating sa pera, nasamba ka sa pera.